bumabagsak na nagbabagang bato at lava. Kasama na dyan ang mga poisonous gas, pareho ng carbon dioxide at sulfur dioxide. Ngayon naman ay kailangan mong tawirin ang nagbabagang lupa. Para sa iyo, anong di mo makakalimutang ginawa mo para subukan ang iyong tatag at lakas? Ang dalawa sa pinakamahirap na episode na nagawa ko ay unang-una yung Lost in the Island. Kung saan talagang kinakailangan natin mag-survive doon sa island na wala tayong makain, wala tayong mainom at humanap tayo ng paraan para makaalis doon sa islang yon. Napakalayo ng distansyang nilangoy natin at mahirap lumangoy na nakasuot ang sombrero at nakasuot ang botas dahil talaga namang napakabigat. May kalayuan ng pampang, importante, huwag mo ubusin ang energy mo sa paglangoy. Kung marunong ka lumangoy, ang gamitin mo stroke sa pinaka-komportable. Tubig. Natutuyo na ang labi ko at nakakauhaw na. Alam niyo ba na ang dehydration ay pwedeng mag-take place pagkatapos ng 6 hours na hindi pag-inom ng tubig? At pag 24 oras na hindi ka umiinom at pag mahina ang katawan mo, pwedeng delikado ka talaga. Kaya tumagal ng tao nang lagpas 1 buwan na walang pagkain at 1 linggo lamang na walang tubig. At isa pang napaka-challenging na ginawang episode ng Matanglawin ay pumasok tayo doon sa pinaka-crater ng Taal. At nakita natin yung pinaka-sentro ng crater na kung tawagin ay fumarole, kung saan makikita mo talagang kumukulo yung putik. Nung panahon na yun, naka-alert level ang Taal, alert level 1, kaya pinayagan ng mga ilang siyentipiko at ilang mga nag-aaral na makapasok. Ngunit pagkatapos nun, pinagbawal na talaga ang pagpasok dun sa lugar na yun. Napakaswerte ng inyong Kuya Kim na makapasok dun sa pinaka-sentro ng bulkan na hindi agad-agad nakikita ng ordinaryong tao. Sa wakas, nandito na tayo sa isa lamang to, isa sa mga puso ng Taal Volcano. Ito ay kumukulong putik. Pag nahulog ka rito, siguradong patay ka. Professor, bakit po kumukulo ng ganyan? Saan galing ang init na yan? Kumukulo yan dahil sa ilalim nitong islang ito ay merong magma. Merong source tayo ng heat. At yung heat na yon ay binapainit niya yung tubig na nasa isla. Tawag dito ay fumarole at ang nakikita nyo sa ibaba ay kumukulong putik. At yung usok na yan ay halo-halong mga gas na pagka nalanghap mo ay posible ka rin mamatay. Dapat makita nyo ito at least 1 beses sa inyong buhay. Dito lang sa Taal Volcano. Napaka-meaningful din ang episode ng Pinatubo dahil nung sumabog ang Mount Pinatubo noong 1990s, lumamig ang ating atmosphere, lumamig ang ating climate ng 1 or 2 degrees kung di ako nagkakamali, kaya nakatulong ito sa pagsawata ng climate change at ng global warming. Yung mapunta ka dun sa pinakasentro ng bulkan na yun, na dito sa Pilipinas nakikita, napakalaking bagay nun. At hindi ko makakalimutan dahil nung sumabog ang Mount Pinatubo, bata pa ako noon, pero naramdaman ko na yun. Ito yung talagang parang umulan ng abo at nagkaroon ng parang White Christmas kahit na hindi Pasko at kahit na walang snow sa Pilipinas. Hindi mo talaga matansya ang ugali ng bundok. Kanina napaka-araw, ngayon bigla namang uulan. Pero ganyan talaga ang ugali ng habagat, umuulan pagkahapon. Lagpas 3 oras na tayo lumalakad. Pahinga tayo sandali. Malapit na ang bunganga ng bulkan.
Pero makikita natin, bago lahat ang buhay dito, bagong halaman, at napakalinaw ng tubig. At kung titignan nyo sa ilalim, may mga butete. Ilang malalaking bato pa ang aming nilagpasan bago namin tuluyang naabot ang pinakabunganga ng bulkan, ang crater. So pagkatapos ng higit 3 oras na paglalakad, finally, nandito na kami sa crater ng Mount Pinatubo. Napakaganda nitong pagmasdan, para bang paraiso kung titignan. Bago tayo gumawa ng isang physical challenge, kinakailangan examinin muna natin kung anong sasabakin natin dahil baka maaksidente tayo. Itong mga bagang ito ay talagang napakainit na at lagpas boiling point na ito. Ito yung ginagawa ng maraming Pilipino at maraming mga tao sa ibang lugar sa mundo. Ngunit kinakailangan ng tinatawag na ASC o Altered State of Consciousness. Napupunta sila sa isang trance sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagkanta. Pero kaya ni Kuya Kim na walang ASC o Altered State of Consciousness. Malalaman natin. Kailangan makalampas ka muna sa akin para makuha mo yung sapatos si Cinderella. Ay! Go! Ayoko yan.